Nagsimula ang araw ni Wendy nang pinaghahabol siya ng mga pulis. Sumuong siya sa maruming kanal at nagtago sa ilalim ng tubig. Nanatili siya roon ng ilang segundo bago umahon. Buong akala niya ligtas na siya. Walang mag-aakala na magtatago siya sa maruming tubig. Laking gulat niya dahil may nakaabang na pala para idiin siya sa pwesto. "Kumuha kayo ng tuwalya, bilis!" Sigaw ng isang mama. Namutla si Wendy. Babalik na sana siya sa ilalim ng tubig noong hilahin siya ng dalawang lalaki para iahon. "Miss, ano bang pumasok sa ulo mo? Bigla ka nalang lumubog dyan, ha?" Gigil na tanong ng isang matandang lalaki. Hindi siya nagsalita para hindi pumasok ang maruming tubig sa kanyang bibig. Nanatiling tikom si Wendy sa pag-aakalang nahuli na siya. Wala siyang alam pagdating sa batas dahil lang sa kinupit niyang isang buong manok sa talipapa. Makukulong pa yata siya ng panghabang buhay. Mali ang ginawa ni Wendy pero nagutom lang siya. Marami sila maghahati sa kanyang makukuhang ulam kung kaya't naglakas loob siyang magnakaw. Sana pala hindi niya na lang yun ginawa. "Pasensya na po sir, nagutom lang." Mangiyak-iyak na sabi niya. Bigo na si Wendy. Dito na yata magtatapos ang kanyang malayang pagliliwaliwas sa kalsada. Makukulong na siya kasama ang iba pang mga kriminal sa bilangguan. "She needs an ambulance. God damn it!" Bulilas ng Ingleserong binata, nakasama sa mga kumukuyog sa kanya. "She's my sister. Dahan-dahan naman kayo. Sir, tumabi kayo. Madudumihan ang damit niyo kapag nagpumilit pa kayo lumapit kay ma'am. Who cares about loads? Mas importante ang kapatid ko. We finally found her. Let me assist." Nag-ahon ng tingin si Wendy at tumingin sa Ingleserong lalaki. Halos mabilaukan siya sa sariling laway nung makita na magkahawig ang kanilang muka. Para siyang nananalamin. At ito ang lalaking bersyon ng kanyang wangis. "Wendy, do you remember me, baby sis?" Anas nito. Naluha siya dahil sa lambot ng boses ng lalaki at ang bahid ng pag-aalala doon. Wala na siyang paki sa kung ano ang tinutukoy nito. Ang mahalaga mukhang mabait ang binata. "Kuya, tulong po." Sambit niya. Tinabig nito ang mga lalaki at niyakap siya ng mahigpit. "Mom, Dad, we found her. Maiuuwi na natin ang bunso natin." Nagpalingon-lingon si Wendy. Inaasahan niya na may sisigaw na prank lamang ang nangyayari pero wala. Walang arte na niyakap siya ng mga taong hindi niya naman kilala. Pero sa kabila ng pagtataka, nariyan ang malakas sa pintig ng pag-asa sa puso niya. Mukhang sa wakas, may mangyayari ng maganda sa kanyang buhay. Inasikaso ng pamilya Robles ang kanyang mga dokumento. Malaki ang ginastos ni Mom Lynette at Daddy Rob para legal na maangkin muli ang pagkakakilanlan ni Wendy bilang anak. Hindi makapaniwala si Wendy noong una. Lalo pat magbe-25 na siya at ngayon lang niya natagpuan ang mga ito. Sa kabilang banda, sumisikip ang kanyang dibdib. Kasi ibig sabihin nito, hindi siya tinigilang hanapin ang kanyang tunay na pamilya. "We lost you, dear." Sabi pa ng kanyang Daddy Rob. "Nawala ka nung minsang maglibot tayo sa amusement park. Hindi pa ganun kayaman ang dad at mama noon. Limitado ang lakas namin para hanapin ka. But believe me, amor, we never stop looking for you." Hindi naman maubos ang luha ng kanyang mami Lynette. "Iha, saan nanggaling itong peklat mong ito? This is so deep." "Mom, don't stress, Wendy. Sinabi ng mga doktor na walang problema sa check-up results niya. Baka mag-overthink pa si Bunso." Saway ng kapatid niyang si Kuya Reshan. Maaalala pa ni Wendy ang mga masasamang karanasan niya, Mommy. We should let her breathe and adjust bago tayo magtanong. Dagdag na ikalawang anak sa pamilya na si Ate Jandy. Naumid si Wendy. Inoobserbahan niya ang pamilya habang tahimik na kumakain. Naiintindihan niya ang pagiging sabik ng mga ito. Nakita niya ang resulta ng DNA test at napatunayan nilang magkadugo nga sila. Dapat nagpapaspoil siya pero
Hindi niya kaya sa ngayon. Gusto niya lang kilalanin pa sila ng mabuti. Ate, kuya, saan po kayo nagtatrabaho ngayon? Maingat na tanong niya. Kumapit sa mesa si Rishan, habang si Jandy napahawak sa dibdib. Kinabahan si Wendy. Hindi kaya may masama siyang nasabi? Mom, Dad, forgive me if I'm being emotional. Ngayon ko lang narinig ulit ang matamis na pagtawag ni Bunso sa akin. I cannot help but think about the years that we did not find her. Ang mga Paskong, malungkot tayo kasi hindi kumpleto. Sabi ni Rishan. She suffered outside, Mom. Look at her. Masyado siyang maamo. Sa tingin ko inaway ng mga pulubi ang bunso natin eh. Gatong ni Jandy. Kinagat ni Wendy ang manok sa hawak na tinidor at inisip na hindi naman siya nagpapabuli sa iba. Siya pa nga ang malakas kumanuntok sa grupo nila noon. Hindi siya basta-basta. Papaimbestigahan natin ang nangyari. Gusto ko na makampante ka, Wendy. We lost you, and now we're hoping to win your love. Let's be a happy family, Iha. Tanging anit, Daddy Rob. Gusto ko rin po yan. Matagal ko rin pong hinintay na may pamilyang tatanggap sa akin. Hindi ko na maalala ang nangyari noon kaya mas maganda kung bubuo na lang tayo ng bagong memories ngayong malaki na po ako. Agad na napanatag ang lahat dahil sa kanyang sinabi. Si Kuya rin siya ng pinakamakulit sa kanila. Nalaman niya na ito pala ang nagbabantay sa kanya sa amusement park bago sila nawala. Kaya ganito na lang kung umalalay sa kanya ito. This is the last piece of chicken. Sa'yo na. Itinikom niya ang bibig at tinanggap ang ulam. Salamat po, Kuya. You're welcome, Princess. Yumuko si Wendy para itago ang ngiti. Kani-kanina lang, nakalubog siya sa maruming tubig. Ngayon naman kumakain siya ng masarap na potahe sa mahabang mesa. Kamusta nga po pala yung mga kaibigan ko, Mommy? They're doing well. Naghanap na kami ng paraan para mailipat sila. May orphanage kami na sinusuportahan ng daddy mo. Maybe we can delegate them doon para makatulong sila at mabigyan ng chance kesa magpalaboy-laboy sa kalsada. Nakahinga siya ng maluwag. Tinignan ni Wendy ang refleksyon sa kanyang baso at agad napansin ang baluktot niyang pagkakaupo at mansya ng ketchup sa kanyang labi. Inayos niya ang postura sa kanilinisan ng bibig. Ngayong nandito na siya sa poder ng kanyang yayamaning pamilya, kailangan niyang ayusin ang kilos at pananalita para hindi masayangan ng mga ito para sa paghahanap sa kanya noon. Gusto ni Wendy na maging proud ang mga ito kahit papaano. May dignidad pa siya sa katawan. Hindi nagtagal, halos nakawin na lang ng pamilya Robles ang buwan para ibigay kay Wendy. May titigan lang siya ng matagal. Aasahan niya ng bibilhin ito ng kanyang mommy at daddy para kanyang magamit agad. Umabot pa sa puntong kinailangan niyang magmakaawa para hayaan siya ng mga ito. Mommy, gusto ko pa mag-aral. May mga tinuro sa akin sa Ate Jandy tungkol sa mga vocational courses. Yung mga specialization po. Gusto ko matuto na mag-bartending. Mungkahin niya sa ina. Really? Gusto ko yan may plano ka, Wendy. But the question is, kaya mo ba talaga? Ayoko na pakiramdam mo na pipilitan ka lang. You can live comfortably with us, anak. Matagal kang nawala sa amin. Hindi naman siguro kalabisan kung sasabihin kong sana kami na ang bahala sa'yo. We can support you for life, love. Napangiti siya. Alam ko po na gusto niyong bumawi, Mommy. Wala akong pagtatampo na nararamdaman. Masyado maikli ang buhay para ilaan ko lang sa pag-iisip ng kung ano-ano. Dapat pag-igihan ko para maging successful din ako gaya niyo ni Daddy Rob. Sige. Hahanap tayo ng paraan para ma-secure ka ng stud sa isang specialization class malapit sa atin. I will talk to your dad about it. Tiyak matutuwa yon sa balak mo. Humalik si Wendy sa ina at pumasok sa kwarto. Tinawag siya ni Rishan. Baby sis, I have something for you. Ano yan, kuya? May jersey ako rito na pinirmahan na isang sikat na basketballista. Ng National League. Gusto mo bang sa'yo na? I know you don't like expensive gifts, pero baka magustuhan mo ito.
This is one of my favorite things in the world. Ibinita nito sa kanya ang damit na nasa loob ng frame. Kuya naman? What? Gusto mo ba nung sa women's basketball team? Hahanapan kita. Let me make a call. Kapag mahilig ka sa basketball, then we can have something in common. Pwede tayo maglaro sa court when we have free time together. Nag-init ang kanyang puso. Salamat kuya, pero hindi naman ho ako mahilig sa ganyan. Kapag may gusto ko pabili, ikaw ang una kong sasabihan. Talaga? You have to promise me. I promise po. Good. Hinawakan nito ang kanyang ulo bago pumasok sa silid. Nagpahinga sa wakas si Wendy. Hindi niya ma-imagine kung ano na lang ang gagawin ng kanyang pamilya oras na gustuhin niyang magtrabaho o di naman kaya magkaroon ng boyfriend. Tiyak na magkakaroon ng gera sa loob ng bahay. Napaka-protective pa naman ng mga ito. Noong ma-finalize ang kanyang pagpasok sa eskwelahan, naging hatid sundo siya sa kanyang daddy Rob. Marami itong paalala sa kanya. Kahit ang baon na binigay nito, sobra-sobra. Oras na may umaway sa'yo dito magsabi ka. Si daddy mo na ang bahala. Okay? Wendy, you survived without us. It's time to let your family do all the work and take care of you. Lumingon siya rito at ngumiti. Salamat, Dad. Kapag natanggap ako sa mamahaling hotel bilang bartender, kayo ang una kong ipagsaserve ng drinks. Well, I will wait for that. Sige na, mag-chat ka kung kailan ka uuwi. Nagtanong-tanong si Wendy hanggang sa marating niya ang welcoming ceremony kung saan ino-orient ang mga bagong estudyante sa mga patakaran ng institusyon. Umupo siya sa pinakadulo at nakinig ng maayos. Hindi nagtagal, nag-umpisa rin siyang maboard dahil sa paghihintay. Lumabas siya ng silid upang bumili ng makakain sa kantina. Ibinaba niya muna ang mga gamit sa isang bench. Matapos bumili ng tinapay na may hotdog, may nakita siyang lalaki na umupo sa tabi ng kanyang mga gamit. Hello? May kailangan ka po ba? Bati niya sa estrangherong nakaupo at nakaubob at pinagpapawisan ng matindi. Yes, I'm sorry. Nakita ko walang bantay ang bag mo so I just sat here. Next time, don't be careless. Istriktong sagot nito. Napailing naman siya. Doon lang naman ako bumili. Nakikita ko pa tong bench kaya ayos lang. Your bag is from a latest release of a famous brand. Yang aqua flask mo, napakalaki. Your clothes are iron-pressed. With that shoes worth a few thousand pesos. Mukhang hindi nga ikaw yung tipo ng tao na dapat pinapaalalahanan laban sa mga magnanakaw. Nagkibit balikat siya, tiningnan nito sa mata. Wala akong magagawa. Kahit gustuhin ko magsuot ng sako, mahal ako ng parents ko kaya hindi sila papayag. Typical arrogant brat. Gusto mo ba ng tubig? Pinag-iinitan mo masyado ang itsura ko, wala naman akong ginagawa eh. Umismid ito. It's because you're ungrateful. Naglabas siya ng ointment mula sa bag at binigay ito sa lalaki. Gamitin mo. Sa'yo na rin tong hotdog na binili ko. I don't need that. Kainin mo agad. Maganda yan kasi mainit pa. Magpahid ka na rin yung ointment. Umupo siya sa tabi nito at kinuha ang tsokolate na nasa bulsa ng bag. Yun na rin to. Napilitan ng lalaki na ubusin ang kanyang binigay. Nanumbalik din sa wakas ang maayos na kulay ng mukha nito at hindi na nakalukot ang kilay. Ano, bumubuti na ba yung lagay mo? I was hungry, pasensya na. Alam ko, masahat pa ba tiyan mo? Yes, pero hindi na ganun kalala. Nakakain na ako eh. Huminga ito ng malalim sabay ngiti. I'm sorry if I was grumpy earlier. Nawawala ang assistant ko, tapos may dumukot pa sa wallet ko kanina. That's why I was angry when I saw your bag. Nakalagay lang dito at wala nagbabantay. Dapat pinahanap yung assistant mo. Hindi ka nun makikita kung nandito ka sa likod ng school. Pinagpaga ni Wendy ang damit at inobserbahan ng lalaki. Kinutsaman siya nito kanina. Halata namang mas mayaman ito kaysa sa kanya. Formal lang suot itong suit and tie, kahit patanghaling tapat. Ano ba ang specialization ang kinuha mo at nagsusuot ka ng ganyan? It's nothing great. Pumunta ako rito dahil sa kaibigan ko. Di ko naman inakala na ganito ang mangyayari. Ito na ang ointment mo, salamat. Ibinulsa niya ang maliit na bote.
Ako nga pala si Wendy, ikaw, sino ka? Finn Santillan. Pinagmasdan siya nito ng maigi. Tila ba, hinihintay ang kanyang magiging reaksyon. Umiling siya sabay ngiti. Wow, ang ganda ng pangalan mo. Good job! Natatawang umirap ang lalaki. Sinasabi ko na nga ba, wala kang alam. At least wala akong ulcer. How do you know na may ulcer ako? Ngumuso siya sa kawalan. Halata sa kilos mo kanina. Kulang nila pilipitin mo yung tiyan mo eh. Ganyan din ako kamaldita dati kapag gutom, kaya hindi kita uhusgahan. Is that true? Namamanghang tumingin si Finn sa kanya. Hindi ka mukhang ginugutom sa inyo. You have ulcer? Dati nung mahirap ako. Ngayon kasi may tinutuluyan na ako. Mayaman ang parents ko. Pabulong niyang sa adito. Oh, then you must be adopted. Ang tanda mo na para kupkupin, Wendy. Hindi. Nawala ako nung bata pa ako tapos dito lang din taon ako nahanap. Akala ko nga sa mga palabas nang nangyayari yung ganun. Pero pinalad ako. Kaya heto, makakapag-aral ako sa school na to. Ako na yata ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Yeah, in a way you should be. Matagal kang nawala, di ba? I can't imagine how hard it was to live alone. Ikaw, ba't may ulcer ka? I blame work for it. Minsan sa dami ng kailangan gawin sa opisina, nakakalimutan kong kumain. O kahit pa nandiyan na ang pagkain, nawawalan ako ng gana dahil sa mga problemang sinusolusyonan ko araw-araw. Clients are hard to please. Mga investor na atat. At competitive market na kailangan sabayan. And sometimes it gets too much. Litanya ni Finn sa kanya. Sinasadya mo ba magkasakit para di mo kailangan gawin ang trabaho mo? Baka ginagawa mo lang na excuse yan para bigyan ka ng dahilan ng pagiging bugnutin mo sa lahat ng tao. Naku, masama yung ganyan ha. Komento niya. Sakat mo naman magsalita. Umiling siya dito. Gusto ko lang linawin. May mga tao na nagtatrabaho. Kasama mo tapos nakakaya nilang alagaan ang sarili nila sa gitna ng napakaraming gawain. Kaya bakit ikaw hindi mo kaya? Ngumuya ka habang nagbabasa. Uminom ng tubig habang nagsusulat. Di naman siguro kailangan na isang bagay lang ang gawin mo. Narinig mo na ba yung salitang multitasking? Natameme si Finn ng ilang segundo. Hindi niya mawari kung masama ba ang tingin nito sa kanya o nahihiwagaan lang. I have never once had someone talk to me the way you're doing right now. Sabi nito, baka meron. Sadyang di ka lang nakikinig. Nagangat ito ng kamay. Alright. Tama na ang kakareal talk mo. I'm starting to feel bad. Mabuti naman, no? Aalis na ako kasi pag 2:00 daw, aakyat na sa stage ang guest speaker namin. Tumayo na siya para umalis. Sumunod si Finn sa kanya. I want to give you my calling card. Kaso wala ang assistant ko rito. And my wallet is gone. Kahit ang phone ko wala rin dito. Is there any way for me to contact you, Wendy? Para saan? Naku, wag mo na bayaran yung hotdog na yun. Libre ko na yun sa'yo. Total, binantay mo naman yung bag ko. Dumilim ang mukha ng lalaki. Hindi yan na ibig ko sabihin. Anyway, alis na ako. Wala pa akong friends doon sa klase ko. Kaya kailangan ko muna umalis. Alright. Maybe it's not meant to be. Mag-iingat ka lagi. Let's hope to see each other in the future. Baka i-hire kita. Tumango na lang siya para matapos ang binata sa kakadaldal. Sige, kapag nangyari yun, dapat wala ka ng ulcer para naman di mo na ako susungitan. You're silly. Pagbalik ni Wendy sa conference hall, nagsibalikan na ang mga estudyanteng umalis para kumain muna. Humanap siya ng magandang pwesto sa tabi at naghintay sa announcement. Let's now welcome Mr. Finn Santillan, sabi ng babae sa stage. Natulala si Wendy nung umakyat sa harapang lalaking nakasagutan niya kanina. May payak itong ngiti sa labi. Ibang-iba sa suplado nitong ekspresyon kanina. Nagpakilala ito bilang may-ari ng ilang 5-star hotel sa syudad. Kaya pala nasabi ng lalaki na may posibilidad na i-hire siya nito. Itinago ni Wendy ang muka upang iwasan ang direktang tingin ni Finn. Mukhang nahanap siya nito sa dami ng mga nanonood. Gayunpaman, kinailangan agad itong umalis pagkatapos ng speech. Nakamasid lang si Wendy sa engranding kotse ng lalaki at may assistant pang nakasunod. Napakunot noo siya. Kanina naman mag-isa lang si Finn. Iniinda ang sakit ng ulcer. Hindi niya talaga maintindihan ng lalaking yon.
May panghihinayang sa mukha ni Finn habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi niya maiwala sa isipan ang mukha ng babaeng nakasama niya sa plaza kanina. Kung kailan gusto niya itong makilala, saka naman siya naging gahol sa oras. Sir, we have an afternoon meeting with Mr. Tan. Do I call him to inform about the possible reschedule? Tanong ni Lee. Saan ang meeting na yan? Sa isang restaurant po sa malapit. Let's meet him. It would be a good opportunity to eat as well. Noted, sir. Nababaguhan man si Lee sa kinikilos niya. Hindi ito nagtanong pa. Si Finn lang ang nakangiti habang inaalala ang sinabi ni Wendy kanina tungkol sa naging habit niyang pagpapalipas ng gutom. It was direct and exactly what he needed. Kahit papaano, natauhan siya sa sinabi nito. Ang laki ng smile niyo ngayon, sir. May nangyari po ba maganda? Well, I met someone special. Next time, tell me what you think. Huwag kang sumabay na lang sa kung ano ang maisip ko. Understood, Sir Finn. Noong makarating siya sa bahay kinagabihan, agad siyang sinalubong ng kanyang nakababatang kapatid sa ama na si Drea. Naka-wheelchair ito at hirap na makipag-communicate sa ibang tao. Kuya, ngayon lang ikaw? Good evening. Bati nito. Sa edad na 12 anyos, tila 7 taong gulang kung mag-isip si Drea. Lumapit si Finn dito para halikan sa noo ang kapatid. How's your day? Nakatulog ka ba kaninang hapon? Yes, kuya. I sleep and eat po. Ikaw din, kuya, mag-eat ka na. Tapos na. Maaga ako nag-dinner kanina. Let's go upstairs. Itutulak ko ang wheelchair mo. Pilit siya nitong nilingon. No, like, kuya. Nag-eat na ikaw, promise? Yes. May nabanggit ka pala si Nanay Berta sa akin. It was about your wish to go outside. Saan mo balak magliwaliw? Sa Heartfelt Care Orphanage, kuya. Sabi nila, maraming gaya ko ang nandun. Go tayo, please. Iniwas niya ang tingin. Busy si kuya sa mga daraang araw, Drea. I have to go somewhere and meet people. Hindi kita masasamahan. I want to go with you, kuya. Hindi siya nakinig sa pagmamakaawa nito. Ayaw niyang ma-attach si Drea sa ibang tao. Oras kasi na masaktan nito o di naman kaya madismaya, posibleng hindi niya kayanin ang pagpapakalma rito. He wanted Drea to be safe and happy. Sa isip ni Finn, kapag hindi nakikipagkaibigan ng kapatid niya sa kahit sino, ibig sabihin nito na ilalayo niya ang bata sa kahit anong kapahamakan. Dagdag pa ayaw niyang maabala sa trabaho. It's enough for him to worry about work. Ayaw niya nang magpatong pa ng ibang gawain. Di payag, kuya? Malungkot na sabi ni Drea. Tumango siya. You can watch TV or play with your toys. Huwag ka na maghanap ng friends. It's enough that you have me and Nanay Berta. Okay, kuya. Hindi na umimik pa si Drea sa kanya. Binaliwala ni Finn ang paninikip ng kanyang dibdib. Naiilang man siya makita na walang gana ang kanyang kapatid, hindi naman siya handa na pagbigyan ito sa gusto. Nag-enjoy si Wendy sa kanyang unang buwan sa klase. Hindi niya in-expect na marami siyang makakasundo, pero ngayon, napakarami niya ng friends na nakakausap. Sino sila, Wen? Tanong ng kanyang daddy Rob nung sunduin siya nito. Kumakaway ang mga kaklase niya sa hindi kalayuan. Umiti siya sa mga ito bago pumasok sa kotse. Friends ko po, Dad. Isinara nito ang pinto at pumunta sa driver's seat. Maganda yan at marami ka ng kaibigan. We were worried about you. Kala namin mahihirapan ka mag-adjust. Pero maning-manilang pala sa'yo makasama sa ibang tao. I'm proud of you, love. Kapag nakuha ko na po yung certificate ko, Dad, mas lalo kayo maging proud sa akin, no? Natawa ito sa kanya. That's great. I heard pupunta ka raw ng Heartfelt Care. Final na ba yon? Ayaw mo nang maghatid sa'yo? Hindi na po muna, Dad. Mag-jeep ako papunta doon. Alright. Always remember to bring your self-defense kit. Yes po. Tumingin siya sa labas ng bintana at pinanood ang papalubog na araw sa langit. Excited na siya sa pupuntahan sa susunod na linggo. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating sa wakas ang unang pagbisita ni Wendy sa orphanage.
Bumili siya ng pagkain mula sa kanyang allowance, habang may donasyon naman sina Daddy Rob at Mommy Lynette para sa mga batang nag-aabang sa kanyang pagdating. Ate Wendy! Sigaw ng ilan sa mga pamilyar na mukha ng bata sa loob ng orphanage. Hoy, kumusta kayo? Binaba niya ang dalang bag at isa-isang niyakap ang mga bata. Nagkalaman sa wakas yung pisngi mo, Justin ah. Sarap yung pagkain nila dito, ate. Pero syempre mas masarap pa rin ang pagpag. Umasim ang kanyang ilong. Pinigilan niya ang maluha. Pangit naman ang pagpag eh. Mas maganda yung binibigay nila, sister. Huwag kang mag-alala, bibiskita ko lagi para may manok ang ulamin. Malaki, buo at wala kang kahati. Masaya siyang yumakap sa bata. Niyakap din siya nito. Hinayaan niyang maglaro ang mga ito habang kinakausap niya ang mga namamahala sa orphanage. Salamat po sa pag-aalaga sa mga bata. Lumingon siya sa isang sulok at nakita ang isang batang nakasakay sa isang wheelchair. Nagmamasid dito sa mga naglalaro. Sino po yung batang yan, sister? Ah, that's Drea. Ikalawang araw niya na dito. Kasama niya yung babaeng friend ng mismong kuya niya. Mabuti na lang at pinayagan na umalis sa bahay ang batang yan. Matagal niya nang gustong sumama sa mga activity natin sa orphanage, kaso wala magbabantay sa kanya. Kaya hindi pumapayag ang kanyang guardian. Sagot ng matanda. Inobserbahan ni Wendy si Drea. Nilapitan niya ito ng may dalagang lumapit sa bata. Drea, kala ko ba pupunta ang kuya mo dito? He's really going. Itawag mo sa phone. Hindi ko nga makall kasi nakablock ako, okay? Ang sabi mo, dalhin kita rito kasi makikita kayo ni Finn. This is the second time. How come wala pa rin siya? Hindi sumagot si Drea at mas piniling sundan ng tingin ng mga naglalaro. Lumapit si Wendy para tapikin ito sa balikat. Hi, ikaw ba si Drea? Ako si Ate Wendy. Nag-iwas ito ng tingin. Hindi siya nagpatinag at yumuko pa upang magkalebel sila. Gusto ka makalaro ng mga friends mo. Sumamba ka sa likod ko, itatakbo kita. Gusto mo? Umupo ito ng maayos. I want, ate. Good. Umirap ang babaeng nakatayo sa kanilang tabi bago umalis. Inayos ni Wendy ang pwesto ni Drea sa kanyang likod. Sino yon? Ba't ka sumasama doon? Hindi naman siya mukhang mabait. She is good sometimes. Umiling na lang siya. Guys, sino taya? Tara, kami naman ni Drea. Marami ang natuwa sa kanyang pagpasan kay Drea habang tumatakbo. Sa unang pagkakataon na kaya ng bata na magpapawis, kahit pa nakasakay lamang sa likod ni Wendy. Sinasadya niyang bagalan ng takbo para makaramdam ito ng kaba at tuwa. Bilis! Mahuhuli tayo! Bilis! Tili ni Drea habang tumatawa. Luwagan mo ng konti, Drea. Nasasakal ako eh. Hindi na ako makakatakbo niyan. Sorry. Tumigil lamang sila sa paglalaro noong oras na para magmerienda. Pinaghanda niya na makakain ng mga bata. Nag-enjoy ba kayo? Super ate, sana bukas ganito ulit. Sabi ni Justin. Agad na lumingon sa kanya si Drea. Hindi tumapermi sa wheelchair kahit pa kumakain. Bukas ulit ate? May pupuntahan pa ako bukas eh. Pero sa susunod, aagahan ko ang pagpunta rito para matagal pa tayo magkasama. Sige po, understood. Naging hilaw ang ngiti ni Wendy. Duda niya, masyadong istrikto ang guardian ni Drea. Hindi ito confident na magsalita at halos ayaw tumingin sa mata ng kausap. Nakaramdam siya ng awa sa bata. Huwag kayong mag-alala, hindi makakalimot sa Ate Wendy niyo. Pangako niyo yan ate ah. Hindi na makapaghintay si Wendy na makasama muli ang mga bata. Pagsapit ng gabi sinundo siya ni Rishan para sabay silang umuwi ng bahay. Kumusta? You look like you enjoyed it. May binili akong fruit juice para sa'yo. Alok ni Rishan. Salamat kuya. Wait, is that Eunice? Ba't siya nandito? Tinuro nito ang babaeng nagtutulak sa wheelchair ni Drea. Kilala mo yung babaeng yan kuya? Oh, she is a socialite. Matagal na siya tumatarget ng mga lalaking negosyante. Dahil nandiyan siya, ibig sabihin, may gusto siyang pormahan sa loob. May guest ba? Wala naman.
That's impossible. Hindi ko gusto ang babaeng yan, kuya. Me too. Basta iwasan mo na lang muna yan. She's a horrible person. Wala siyang paki sa ibang tao. Basta ba makuha niya lang ang goal niya. Wala rin naman ako interes sa makipagkaibigan sa mga babaeng ganyan. Naiinis na ako kasi may bata siyang kasama. Baka mapano dahil sa kanya. Tumango si Reshan. Don't worry. Hindi naman ilalagay ni Eunice sa panganib ang bata. Nang kung sinong hihingin niya ng pabor. She's a notorious woman. Nagpapalit na mukha depende sa kung sinong kaharap. Kung alam niya na galing ka sa angka ng mga Robles, baka makipaglapit din sa'yo yun. Tell her to treat the kid well. Walang mangyayaring masama. Naintindihan ko. Humilig si Wendy sa backseat ng kotse at pumikit. Napagod siya sa ginawa kanina. Kahit na nakakataba ng puso, na mapakinggan ang tawa ng mga bata, hindi naman ay aalis to ng pagod sa kanyang katawan. Umuwi naman si Finn sa bahay na halos magdugtong na ang kilay. Agad niyang pinuntahan ng silid ni Drea. Nakita niya ito na natutulog at humihilig pa. Mukhang napagod ito sa ginawa kanina. Nanay Berta, saan nagpunta si Drea kanina? I heard something, and I didn't like it. Talaga bang sumuway siya at pumunta ng orphanage? Pag-uusisa niya sa kasambahay. Sir, ang sabi pinasundo niyo raw siya kay Ma'am Eunice. Hindi ko naman pumapigilan ng madam. Kung talagang gusto niyo sumama. Huwag niyo na po siyang pagalitan, masaya natulog ang bata eh. Huminga siya ng malalim at umirap. Manang, paano kung may magustuhan siya sa orphanage na yon? What if she made a friend there? At hindi na siya gustong lapitan paglipas sa ilang araw? What if she faces heartache night? I won't be able to do anything para protektahan siya? Sir, tao naman ho kasi si Ma'am Drea. Sige ho, ipagpalagay natin na nahihirapan siyang sumabay sa ibang tao, na hindi siya nakakapaglakad. Ibig sabihin ba na hindi na siya pwede makasama sa iba? Kung ganon, napakalupit niyo naman po. Natamemes si Finn sa sinabi ni Nay Berta. Hindi niya ito matignan sa mata. Umiling na lang siya at piniling umalis na lang. Pumasok siya ng silid. Napahilamos ng palad si Finn dahil sa pagkabalisang nararamdaman. Kailangan niyang tukuyin kung ano ang binabalikan ng kapatid niya sa orphanage na yon. Drea can't be attached to someone who will leave her eventually. Ano po sabi niyo, sister? Untag ni Wendy matapos mag-unat sa duyan. Natutulog ang mga bata kaya kahit siya nagpahinga na rin sa lilim ng puno. Nilapitan siya na isa sa mga nagbabantay sa mga bata para sa darating na selebrasyon. Tinanong namin ng mga bata kung sino ang gusto nila makita. At heto, isa sa mga pinili nila ay si Choco Bear. Ay ang kaso, maliit ang modelo ng mascot na ito. Wala sa amin na makakayanan ng init sa loob. Alam mo na, dala ng katandaan syempre. Hindi na nagagawa ang mga aktibidad na kaya ninyo. Paliwanag ng matanda. Tumango siya at walang kaabog-abog na pumayag. Sige po, kaya ko yan. Maliit na bagay lang para sumaya naman sila. Alam mo Iha, ang swerte-swerte namin sa'yo. Kasi nandyan ka. Ikaw talaga maaasahan namin basta tungkol sa mga chikiting natin dito? Game na game ka agad. Gusto ko yan, okay? Lahat kami rito'y bilib na bilib sa'yo. Nag-init ang pisngi ni Wendy. Salamat po, sister. Noong sumapit ang araw ng selebrasyon, maaga pa lang sinusuot na ni Wendy ang mascot ni Choco Bear. Isa itong oso na may malalaking tenga at bilugang muka. Nag-practice siya sa paggalaw gamit ang malaking salamin. Noong tawagin na siya sa wakas, bumaba siya ng hagdan para kitain ang mga bata. Dinig niya sa loob ng mascot ang sigawan ng mga ito. Payakap! Payakap ako! Agad na nag-pose si Wendy at nakipagkulitan sa mga bata. Isang oras din siya naglaro bago nilapitan si Drea na nasa malayo. Sumayaw-sayaw siya sa harapan nito. Umagikgik ang bata. Ate Wendy, you are cute po. Inalis niya ang pang-ulong bahagi ng mascot at kumiti. Paano mo nalaman ako to? I know you. The way you move. Nagka-clap ka ng hands lagi so I know it's you. Ang galing mo naman. Huminga siya ng malalim at umupo sa damuhan. Ba't ka nandito sa malayo? Dapat ay ikipaglaro ka sa kanila. Maaapakan lang ako. Matutumba ang wheelchair. Mahihirapan akong itayo.
Ang hirap naman pala. Yes, Kuya welcome. Ang sabi last time ko na dito. Tumango siya. Wala naman talaga magagawa ang isang outsider sa usapang pampamilya ni Nadrea. Isa lamang siyang concerned na tao. Gustong masiguro na hindi napapabayaan ang estado ng puso at utak ng batang ito. Tawag ka na nila. Come here, I will wipe. Alok ni Drea. Pinunasan nito ang kanyang mukha gamit ang panyong dala. Nakita niya ang pag-ismid ni Eunice mula sa gilid bago natapos ang paglilinis ni Drea sa kanyang muka. There, pretty. Inayos pa nito ang kanyang buhok bago pumalakpak. Isinuot niya ulit ang mask para ikubli ang lungkot na nadarama. Sumayaw siya muli at nag-perform pa ng tricks para kay Drea total. Ang sabi, huling araw na ng pagbisita ng bata. Ngumiti si Drea. Natapos ang kanyang performance sa isang malalim na pagbaw. Laking gulat niya nung itulak siya na isang malakas na puwersa paharap. Natumba siya kay Drea. Dahil sa kanyang bigat, maging ang wheelchair nito ay bumagsak. Ang sakit! Tili ng bata. Naalarma si Wendy. Nahirapan siyang tumayo dahil sa bigat ng kanyang costume. Kinailangan pa siyang itayo na ilang tao bago siya tuluyang nakaahon. What the fuck do you think you're doing? Singhal ni Finn Santillan sa mukha ni Wendy. Gusto niyang hubarin ang suot na head costume pero tinulak siya ng lalaki. Napaatras siya dahil sa gulat. Kuya, no hurt! Kuya, listen please! Umiiyak na ani Drea. Hindi. Kitang-kita ng lahat kung paano ka daganan ng gagong yan. Are you happy? Alam mong nasa wheelchair ang kapatid ko and you still did what you did? Tinulak siya muli nito ng malakas. Tuluyang napahiga si Wendy. Sinadya niya alisin ang pangulong costume para ipakita kay Finn na babae siya. I'm sorry. Hindi ko sinasadya, Drea. I'm sorry. Pumagit na si Rishan matapos makita na si Wendy ang inaaway. Get your filthy hands off my sister, Santillan. Mabait ang kapatid ko. Hindi niya sinadya ang nangyari kanina. I'm sure if we review sa CCTV footage, fronting ng garden, makikita natin kung sino ba talaga nanakit sa kapatid mo. But don't you ever hurt my sister like that. Sigaw nito. Namutla si Eunice. Natapil ako kanina. Baka nasagi ko si Wendy. If you saw me near her sa footage, it's because nahihirapan ako maglakad sa garden. Mabato eh. Bumagsak ang panga ni Finn. Hindi nito maialis ang tingin sa pawisang mukha ni Wendy. Nabahala siya na baka sinisisi pa rin siya nito. Alam ni Wendy na ang bigat niya ang pumatong kay Drea. Para na rin siyang nanakit dito kahit pa hindi naman sinasadya. You're here. Anong ginagawa mo dito? Kuya, she's a friend of mine. Sagot ni Drea. Matagal ng volunteer dito ang kapatid ko, Santillan. She's Wendy Jane Robles. Ang bunso ng pamilya namin. You mess with the wrong family. Nananakit ka pa ng babae. Sikmat ni Rishan. Di ko nga alam na babae pala ang nasa loob ng mascot. I have no idea that she's one of the Robles heir. Look, I'm sorry, but we have to investigate. Nadaganan ang kapatid ko. I was reacting based on what I saw. Pag-alma ni Finn. Nung hanapan naman nila ng kopya ng footage, ang mismo namamahala ng orphanage, inamin nito na hindi gumagana ang iilan sa kanilang CCTV sa lugar, lalo na sa parting hardin ng institusyon. What? So wala na lang ang nangyari sa kapatid ko. See? This is why I don't trust any of you to be her friend. Kaya ayaw kita palabasin sa bahay, Drea. It's because no one is worthy enough of your trust. Napailing na lang si Rishan. That's a bullshit way of thinking. Hindi aso ang kapatid mo para magkulong lang sa bahay, Finn. She's getting old. Dapat turuan mo siya maging independent, kahit konti. Oh yeah? What do you know anyway? Di ba't ikaw ang dahilan kung ba't nawala yung bunso niyong kapatid nun? Narinig ko lumaki siya sa hirap. Ganun ba ang pagmamahal na dapat ipakita ko kay Drea? Then you can shove your opinion in your own mouth. Hindi ko kailangan yan. You ungrateful piece of crap. Naggingit kita nilapitan ni Rishan si Finn. Nangangati ang kamay nitong manuntok dahil sa maanghang na salitang binitiwan ng katunggali. Kuya, umalis na tayo. Nahihilo na ako sa costume na to. Gusto ko na umuwi. Pagsingit ni Wendy. Right, let's go. Gusto pa siyang lapitan ni Finn pero dahil sa pagharang ni Rishan, hindi ito makalapit. Nagbihis siya ng pribadong damit sa silid bago umalis kasama ang kuya. Napaiyak siya ng tuluyan habang nasa kotse. Hey baby sis, don't feel bad.
Totoo naman ako ang dahilan kung ba't nasugatan si Drea eh. Malakas ang kutob ko na si Eunice ang may kasalanan doon. Duda ko nga tinulak ka niya habang nakatalikod para ikaw mabadshot sa fin na yun. Nakakainis na dahil di gumagana ang CCTV nila. Saan pala napupunta ang donasyon natin? Kung di nila napapaayos ang seguridad ng buong lugar. That's just suspicious. Kuya, wag mo nang pag-isipan na masama si na sister. Dahil lang sa isang insidente kanina, pinapalabas mo na may ginagawa silang katiwalian. Ayoko lang kasi na naiipit ka sa sitwasyong gaya nun. I know you love children. Tapos ngayon inakusahan ka ng bubuli ng isang bata. Umirap si Rishan bago umiling. Maririnig din ng mom and dad ang tungkol dito at di mo ako pwedeng pigilan, Wendy. Kuya, wag na natin palakihin ng gulo. Nope, you don't understand. Sinaktan ka niya kanina. Tinulak-tulak ka kahit pahalata na maaksidente lang ang nangyari. He's a madman with anger management issue. Kailangan magtanda ang lalaki yun para matuto sa susunod. Wala na nagawa si Wendy, kundi pakinggan ang pagsusumbong nito sa kanilang mga magulang. What? Bulilas ni Jandy. That's it. I'm blacklisting that guy. Sisiraan ko siya sa mga kaibigan ko. He will not enjoy one peaceful day sa harap ng board once I'm done with him. We should arrange someone to stab him. Babae si Wendy at nasaktan siya sa harap mismo ng maraming tao. Nasaan ang dignidad ng anak natin? Magkasunod na reklamo ni Jandy at ng kanilang mami Lynette. Ibinagsak ng Daddy Rob ang kupitang hawak. That is right. Nagmamalasakit na nga si Bunso. Nakuha pang sakta ng lalaking yun. We should teach him a lesson. Mommy, Daddy, Ate. Hindi pa man nakakapagsimula si Wendy, hinarang na siya ng kanyang kuya Rishan. This is for you, baby sis. Hayaan mo na kami na maglaban sa dangal mo. We want you to feel cherished. Magsisisi ang fin na yun. Napahawak si Wendy sa ulo at tumango na lamang. Wala na siya magagawa dahil mukhang buo na ang desisyon ng mga ito na magsanib pwersa para sa kanya. Malungkot man si Wendy, may parte sa puso niya na may pagtatampo kay Finn. Sana, inintindi muna nito ang sitwasyon bago nagalit. Sana, kinilala muna nito ang mga kalaro ni Drea bago nagpaanod sa nadarama. Batid niya nag-react lang ito dala ng instinct kanina. At kung ipagtatanggol siya ng kanyang pamilya, karapatan din ng mga yon ng kanyang magulang. Pagod daw mo po si Finn sa sala ng bahay. Inihilot niya ang ulo habang pilit na inaalala ang mukha ni Wendy nung magtanggal ito na head costume. Halos matuyuan siya ng laway dahil sa ganda nito. And then, doon naging malinaw sa kanyang dibdib ang matinding hiya. Mukhang nagkamali siya at aksidente lang ang nangyari kanina. But instead of saying sorry, naasar siya na husto sa Risha na yon. Alam niya kung paano alagaan si Drea. Gaya na lang nung nangyari kanina. Kung dito lumabas, edi hindi sana ito masasaktan. Why are you still happy? Tanong niya sa bata. Nakangiti kasi itong kumakain ng ubas sa kanyang tabi. I remember Ate Wendy. Nag-umpisang kumirot ang kanyang ulo. What about her? Nasaktan ka niya kanina. Di ka ba naiinis? It's accident. Okay lang pag-accident. Paano kung hindi? Someday, Wendy can hurt you more than what happened earlier. Nagkibit balikat ang bata, but I was happy. Sa bahay kahit di ako na-hurt, sad naman lagi. Hindi makasagot si Finn. Nagawa pa siyang tignan ni Drea sa mata bago sinabi. Okay lang ma-hurt. Basta happy kami kahit one time lang. Tila suntok yun sa kanyang puso at konsensya. Akala niya sapat na ang pagtatago kay Drea para hindi ito masaktan ng kahit sino. Hindi niya naman inasahan na mas pipiliin ito masaktan kaysa hindi sumaya sa piling ng mga taong tinuturing na kaibigan. Tama ang sinabi ni Nanay Berta sa kanya. Normal lang na masaktan ng tao dahil parte yun ng buhay. Ipinagkakait niya kay Drea ang karapatang makaramdam. Hindi ito habang buhay na ligtas sa ganon. Baka dahil sa kapipilit niya, mangyari pang siya mismo ang makasakit sa damdamin ng bata. You really want to meet people and have friends? Tanong niya kay Drea. Opo, friends are good for me. Okay. Ayos na kay kuya na makapagkaibigan ka sa iba. Just know that when someone hurts you, I will be your protector. I don't want. Sinaktan mo si Ate Wendy. Now I don't have her as my friend anymore. Yumuko si Finn para itago ang hiyang nararamdaman.
Kailangan niyang kausapin si Wendy para personal na humingi ng tawad dito. Settled na ang plano niya kinabukasan. Yun nga lang, mas mabilis ang pamilya Robles. Pinutol ito ang ugnayan sa kahit anong negosyo na meron siya. Tinanggal nito ang funding kahit sa mga joint projects na kanilang pinagkasundo ang gawin. Ang rason ng mga ito, si Finn ang sumira sa kontrata dahil sa gross misconduct. Sir, this is a major problem for us. Nagtatanong na iba nating investor kung anong problema ng Robles Industries sa inyo. Kailangan niyo makipag-usap sa pamilyang yon para maibalik ang tiwala na iba nating kasama sa board. Payo ni Lee. Napahilamos ang palad si Finn. Sa tuwing nababanggit ang pamilya Robles, wala siyang ibang naaalala kundi ang bigong mukha ni Wendy. Dahilan para maramdaman niya na parang iniipit ang kanyang puso. I mean, please schedule a meeting with the Robles Patriarch. Personal ko silang kakausapin para humingi ng tawad sa nagawa ko. And please, send out a whistle for Eunice De La Torre. Nalaman ko na siya pala naglalabas kay Drea nang hindi ko alam. She's been telling everyone that we're engaged. Right away, ako ang bahala. Umalis si Lee at naiwan si Finn na nakamasid sa glass wall ng kanyang opisina. Tanaw niya nakakapasong singaw ng init sa labas. Inalala niya ang mga salitang nasabi at huminga na lang ng malalim. Hindi niya alam kung saan siya mas nalulungkot. Sa negosyo niyang naaapektuhan o sa katotohanang nakasakit siya ng damdamin. Wendy was kind and honest. Hindi ito yung tipo ng taong nananakit. Inilabas niya ang phone at nag-scroll sa isang website. Gusto niyang bumili ng his offering para kay Wendy. Something that she will love. Sir, Bumalik si Lee at sa ngayon humahangos na ito. sir, sumabog po ang isa sa mga water tank natin. Napatiimbagang si Finn. Hindi naman sila nagkaroon ng problemang gaya nito dati. Pero dahil sa nangyari kahapon, nagkandaletse-letse na ang lahat. May bago report. Nasira din daw po ang ilan sa mga machine at may nagreklamo na madumi ang pagkain sa hotel kaya may mag-i-inspect sa susunod na linggo. Dagdag ni Lee. Napahawak siya sa tenga at napatingala. You think it's a coincidence? No, sir. Coincidence would not be too obvious. Halatang tina-target kayo na isang grupo. You can guess who are they. I will schedule the meeting with the Robles Patriarch immediately. Umalis ang kanyang assistant. Tinawagan ni Finn si Nanay Berta at nakisuyo na makausap si Drea. Do you want to see Ate Wendy? Excited na pumayag ang bata. Kinumbinsi niya ang sarili na ito lang ang paraan para mapatawad siya ng pamilya Robles. Iyon ay ang magmakaawa mismo kay Wendy. Ang babaeng yon ang kanilang kahinaan. Kailangan niya itong makausap ng masinsinan at mangyayari lamang yun sa tulong ni Drea. Samantala, hindi matagalan ni Wendy ang masayang ngiti ni Daddy Rob noong sila kumakain ng hapunan. Tinawagan ako na assistant ni Finn at tinanggihan ko sila. He wanted to talk. Ano naman ang pag-uusapan namin? It's a done deal. Sabi nito sabay tawa. Umiling si Mommy Lynette. Well, dapat nag-isip siya bago pinahiya si Wendy. Kung nag-ingat lang sana, edi hindi siya tinamaan ng kamalasan, di ba? Mom, Dad, huwag niyo na po pag-initan si Finn. Wendy, masyado ka mabait. Let us do the hard work, just smile and be happy. Nagangat siya ng kilay. Paano naman ho ako sasaya kung pati si Drea maapektuhan? Naintindihan ko ang inis niyo kay Finn, pero kung mahihirapan ang bata, mas matutuwa ako kung wag na lang. Natigilan ang kanyang mga magulang. Kumalma si Daddy Rob. Well, if that's what you want, sige, hindi na namin sila papakialaman. We will not provide help, and we will treat each other like strangers. Salamat po. Akala niya tapos na ang kabanatang yun ng kanilang buhay. Laking gulat ni Wendy nung makita si Finn na nakaabang sa gate ng eskwelahan kung saan siya nag-aaral. Hi Wendy, I am sorry if I'm intruding your personal space. Gusto lang sana kita makausap. Nung una kasama ko si Drea pero ayaw naman naming makigulo sa inyo at ayaw kaming palapitin ng mga magulang mo. I understand that. Kaya ngayon ako na lang nandito. Inayos niya ang buhok sabay ngiti. Di ba mahal ang bayad sa oras mo? Nandito ka, dapat sa opisina ka't inaasikaso yung negosyo mo. Actually, wala nang problema sa hotel chains namin. Mukhang humupa na sa wakas ang galit ng magulang mo.
It's just that I feel bad. You don't deserve that treatment, Wendy. Sana bigyan mo ako ng chance na makabawi. Nabura ang kanyang ngiti. Finn, wala kang dapat bawiin. Kasi hindi naman tayo close. Si Drea lang inaalala ko dahil magkaibigan kami nun. Napapahiyang nag-iwas ng tingin ng lalaki. Hindi na talaga ako nanalo, no? Everything I did, I always end up with me embarrassing myself. Pwede kaya magsimula tayo ng walang ibang iniisip? Para saan naman? Well, gusto kita makilala ng lubos. Napalapit sa'yo na husto ang kapatid ko. Kaya alam ko hindi ka pangkaraniwan. Pwede ba akong maghintay sa'yo tuwing umaga? I want to greet you before I go to work. Alam kong biglaan na naging pagpunta ko ngayon but that's because I want to ask for your permission. Pinagsiklo pa nito ang kamay sa harap. Wala kang mapapala sa kakahintay rito, no? Di mo nga siguro alam ang schedule ko? I have connections inside, Wendy. Naalala mo ba dati yung sinabi ko? I have a friend. Kaya nagbigay ako ng speech nun. Natawa na lang siya ng tuluyan. Aware ka ba kung anong klase kang lalaki? You can tell me. Una, palagi kang galit. Inuunahan ka ng inis mo bago ang isip. Pangalawa, masyado kang controlling. Ganon ka kay Drea eh. Panghuli, in-stalk mo ako ngayon. Hindi maganda yung ganyan. Diretsang sagot niya. Natameme si Finn ng ilang segundo. Wow. Hindi ako nainis sa sinabi mo. More like, I'm impressed. Sa maikling panahon na nagkakilala tayo, natukoy mo agad yung mga yan tungkol sa akin. Madaling pansinin, okay? Bulag lang ang hindi makakakita. Lumapit ito at inilibel ang titig sa kanya muka. Not really. Ikaw ang una nakapagsabi sa akin ng mga yan. Ibig sabihin, inobserbahan mo ako na matagal. Tinulak niya ang mukha nito palayo. Oo na. Matunog ka sa mga kaklase ko. Lalo na yung pangalan mo, okay? Bachelor, kwapo, matangkad at mapera. Sino ba hindi may intriga sa'yo? Yan nga lang nakaka-disappoint ang makilala ka sa personal. I'm sorry. Inakala mo siguro na maayos akong tao pero yun pala, nagawa kitang sakta noong isang linggo. It's not my intention. Kung alam ko lang na babae ang nasa loob, hindi ko siya gaganunin. Yung costume kasi panlalaki. Nag-alala lang ako para kay Drea. Oo na, paulit-ulit ka na lang. Mamayang hapon sunduin mo ako dito. Matagal na ako hindi nakakapagbalot kaya samahan mo ako. Alright, Wendy. Pinagmasdan ni Finn ang kanyang pagpasok sa gate. Hindi niya maiwasang lumingon at salubungin ng nalilito nitong ekspresyon. Mukhang kahit ito mismo. Hindi alam kung bakit naghahabol pa rin siya kay Wendy. Umiling na lang siya at hinayaan ang panahon na magdikta sa kanyang nararamdaman. Bahala na ang lalaking yon sa kung anong gusto nitong gawin. Dagdag sa pagiging istrikto, malala rin ang pagiging clean freak ni Finn. Napansin niya ni Wendy kapag nagliliwaliw sila gabi-gabi nitong nagdaang araw. Hindi naman ito yung tipo na nagagalit kapag nagkakalat siya pero may nakasanayan nito na sundan ang bawat kalat na may iwan niya. Mamaya mo na pagpupulutin yan, manood tayo ng palabas. Saway niya habang inaayos ang cellphone sa harap. No, mamaya niyan makagat ka pa ng langgam. You watch, ayusin ko muna to. Pinanood ni Wendy ang binata hanggang sa makampante ito sa upuan. You waited for me? Sana inumpisahan mo na ang panonood. Ang sabi ko, manonood tayo ng movie. Hindi yung ako lang. Alam mo ba kung ilang oras kong hinintay itong ma-download sa school kanina? Ang hina ng internet. Dapat talaga matakot tayo kasi kung hindi, iiyak ako. Ba't ba gustong-gusto mo manood ng horror movies? Tumingala siya para tignan ang binata sa mata. Gusto ko makita kung matatakot ka ba o hindi. Yung tipong maiihi ka, ganon. Sinundot siya nito sa tagiliran kaya napaigik si Wendy. Aray, ba't ka ba nangingiliti? Ikaw yung unang nangaasar dyan. Maingiti sa labi si Finn. Bagay na padalas ng padalas na makita ni Wendy gabi-gabi. May idea na siya sa totoong pakay nito. Nandito yung favorite kumot mo. In case you sleep, ihahatid kita hanggang sa gate nyo at hihintayin kita magising. Ayan ka na naman. Sinabi ko na wag mong gawin yan kasi ikaw naman ang mapupuyat. May kita kitang tulog. A win is a win. Weirdo. Hindi pa rin talaga nawawala yung mga red flag tendency mo, no? I appreciate your help, Wendy. Pero kung may isang bagay man na tiyak ako sa sarili ko, it's the truth that I'm selfish. Kapag kapamilya ko,
Dapat sa akin lang nagiging dependent. I know this is toxic. Pero nung mamatay si mama at dad, ayoko na mawalan ulit. Naiintindihan kita, pero hindi ibig sabihin nun. Titisin ko yung ugali mo. Kailangan mo mag-adjust. Yan ay kung seryoso ka nga sa akin. Of course, I'm serious. Kung ganun, ipakita mo. Change for the better, Finn. Ngumiti ang binata at taimtim na tumango. Alright, this is for us. Sa pagtagal, natunugan ng mga magulang ni Wendy ang kanyang ginagawa kasama si Finn. Kinausap siya ng mga ito nung minsan umuwi siya ng gabi na. Kailan mo balak sabihin sa amin na kinikita mo pala yung Finn na yan? Did you forget what he did to you? Tanong ni Mami Lynette. Ipinaliwanag niya ang nararamdaman. Kahit ang mga nasabi ni Finn sa kanya, binabahagi niya sa mga kadugo para maging aware sila sa kanyang pinapasok. Si Rishan ang unang nagsalita. Di kaya sinasadya na lang yan para makabawi sa atin. I mean, baka niloloko ka lang niya, baby sis. Sa tingin ko, hindi naman kuya. Magdadalawang buwan na siyang panay buntot sa akin at ni minsan. Hindi niya binanggit ang mga masaselang bagay na iniisip mo. Seryoso kami sa isa't isa. I don't understand why you like that man. Marami na kapag sabi na hindi siya madaling pakasamahan. Maybe iniisip mo kaya mo siyang baguhin, but come on dear. Seryoso ba talaga kayo? Bumaling naman siya sa ate Jandy niya na nakataas ang kilay. Right. Valid ang question ni Rishan. Ate Jandy naman. Hindi po ako humiling ng kahit ano ng basta-basta. Ang gusto ko lang ngayon, bigyan niyo ng importansya yung nararamdaman ko. Fine. Naparusahan na rin naman namin yung Finn na yan. He never fought back. Tinanggap niya ang pagpapahirap namin. Yun pala, ikaw ang gusto. Wika ng Daddy Rob niya. Napangiti naman siya. Gusto ko po siya ipakilala sa inyo ng formal. Pero sisiguraduhin ko muna na okay kayong lahat. Ayoko magkagulo kayo. Malulungkot ako kapag pinapili niyo ako, Mom and Dad. Ipinagtatanggol mo na siya sa amin, ha? It will be too late to tell you na mag-ingat ka. Ang payo lang namin sa'yo, don't rush things. Susubukan ko i-zipper ang bibig ko. Ani Rishan. Okay, since na gusto mo, Wendy, susuportahan na lang kita. Sabi naman ni Jandy. Nakahinga siya na maluwag. Agad yan tinawagan si Finn. Nung marinig nito ang balita kahit ito mismo natawa ng walakas. They did? Thank you so much, Wendy. Sana kasama mo ako ng mga sandalingan para naipaglaban kita. Nope, malakas ako sa mga yon. Mas maganda ko ako muna magsasabi sa kanila na boyfriend kita. Lumakas palalo ang pagbungis-ngis ni Finn. Nakaramdam ng kakaibang kaba si Wendy. Hindi pa ang karaniwan ng takbo ng isip ng kanyang nobyo. Gaya nga na nabanggit niya, may red flag tendencies ito. Masyadong possessive, panay ang sunod sa kanya kahit saan, at gustong malaman ng kahit katiting na detalye tungkol sa mga napagdaanan niya. Kung ang iba pa siguro tinakbuhan na ang binatang ito pero para kay Wendy? Maliit na bagay ang ugali ni Finn. Lumaki siya sa kalsada, kung saan wala ni isa ang may paki sa kanya. Ngayong nakatagpo siya ng lalaking mahal na mahal siya, tila ba nagkaroon ng anchor si Wendy. Mag-aasawa rin balang araw ang kanyang kuya Rishan. Engaged na rin ang kanyang ate Jandy. Hindi naman pwedeng maka-third wheel na lang siya sa kanyang parents, kaya kailangan niya ring bumuo ng sariling safe space. Nahanap niya ito kay Finn. Ang pinaka-nasiyahan sa pagsasama ni Wendy at Finn, walang iba kundi ang batang si Drea. Isinama ito ng lalaki para magpakilala sa pamilya ni Wendy at ang resulta isang masaganang hapunan. Wala ang inaasahan niyang palitan ng maanghang na salita o insulto. Maayos din ang trato ng mga magulang niya kay Drea. Kahit si Jandy, pinaghiwa pa ng cake ang bata para sa dessert. Napagtanto ni Wendy na ganito siya kamahal ng mga magulang. Handa ang mga ito na intindihin siya alang-alang sa kanyang kasiyahan. Gayunpaman, nahuli niya ang ama na kausap si Finn sa balcony noong oras ng kanilang pag-uwi. Remember what I said, Finn. Matagal siyang nawala sa amin. Kaya ayaw namin maghirap o masaktan siya ulit. Bili ni Daddy Rob. Narinig niyo ang ilan sa mga chismis tungkol sa akin, sir. I protect what's mine. Ngayon pumayag kayo na maging karelasyon ko si Wendy, aalagaan ko siya. Alam ko hindi naging madali para sa inyo magtiwala kaya maraming salamat. Hindi ko kayo bibiguin. Pangako ni Finn. Yumakap si Wendy sa bewang ng boyfriend, sabay ngiti kay Daddy Rob. Thank you, Dad. Oo na, yung pangako mo sa akin Ako ang iinom ng unang alak na isa-serve mo sa counter. Pagpapaalala ng kanyang ama.
Hindi ko makakalimutan yan, Daddy. Saglit na nag-usap si Wendy at Finn noong gumulong palapit ang wheelchair ni Drea. Ate, hi! Niyakap niya ito ng mahigpit. Drea, alam mo ba kung ano ibig sabihin ng usapan nila sa mesa kanina? Family na po tayo? Pinakalma ito ni Wendy nang makitang labis ang saya ng bata. Tinulungan siya ni Finn ng may ngiti sa labi. Pagdating sa gate, hinigit niya ang kwelyo ng boyfriend para halikan sa labi. Mag-ingat kay ni Drea. Biling niya sabay turo sa kotseng nakaparada sa labas. Yumapos si Finn sa kanya at hindi makapagsalita ng ilang minuto. Umahon lang ito nung kumalma na ang pamumula ng liig at tenga. Mag-apply ka sa hotel ko, di ba? I will personally ask you questions. Talagang ikaw pa yung mag-i-interview sa akin? Questions are exclusive. Dapat ako lang makarinig. Pahingi naman ng sample dyan para hindi ako mabigla. Pagbibiro ni Wendy. Number 1, how much do you love me? Number 2, do you think I have improved over the last few months? Lastly, may chance ba na maisipan mong iwan ako sa hinaharap? Nabura ang ngiti ni Wendy at tinitigan niya ang lalaki at sumagot. I love you a lot. Yes, nagbago ka at naging mas matino. Panghuli naman wala. Hindi ako aalis ng walang dahilan. Kaya wag na wag mo akong bibigyan ng rason para sukuan ka. Hindi pa rin siya nakakalimot sa ginawa nito kay Eunice. Ngayon, hindi makapasok ng matinong trabaho ang babae at napilitan ito magtrabaho sa Red District. Narinig niya na lang na nakapitan daw ito na malubhang sakit mula sa isang customer. Hindi na siya nagtaka nung malamang pinasadya yun ni Finn. You're always honest, kaya napapanatag ang loob ko. Natawa siya sa sinabi ni Finn. Dinantay nito ang noo sa kanyang balikat. Umalis lang ito nung gamitin na ni Drea ang busina ng sasakyang nasa labas para isenyas na kailangan na nilang umalis. Kaalis pa lang ni Finn pero namimiss niya na si Wendy. Mukhang hindi lang ito ang tinamaan ng matindi kundi pati siya. Nahawaan na rin ng love disease na kumakalat. Makalipas ang 5 taon. Sinubok na maraming beses ang katatagan ni Wendy at Finn. Lahat yun nalagpasan nila ng walang ibang motibasyon, kundi mahalin ang isa't isa. Mula sa pagiging nobyo hanggang sa pagli-live-in at sa huli kinasal, pareho silang walang pagsisisi sa napagkasundo ang desisyon. Biniyayaan si Wendy at Finn ng 3 malulusog na anak. Hindi magkanda o gaga ang buong angka ng Robles dahil sa balita. Lalong tumindi ang pagiging maalaga nila nung lumobo ang kanyang tiyan hanggang mailabas sa mga bata. Lahat gustong makita at makasama ang triplets. Naging mahirapan para kay Wendy ang panganganak. Tinulungan naman siya ng asawa at mga magulang na itaguyod ang mga bata. It was scary but the moment it was over, nawala na rin ang kanyang pangamba. Bumukas ang pinto sa bahay ng mga Robles. Unang lumabas si Wendy habang daladala ang 3 buwang anak na si Tala. Pinag-aagawan naman ni Finn at Daddy Rob ang nag-iisang baby boy na si Loki. Habang kontento namang nilalaro ni Mommy Lynette, ang baby girl na si Serbia. Naghihintay naman ng chance si na Kuya Rishan at Ate Jandy. Umaasa sila na mapagod agad ang mga magulang at ipasa naman ang bata sa kanila. Ate, baka pagod ka ng buhatin si Bibi Tala, ako naman. Request ng batang si Drea mula sa wheelchair nito. Nagpapainit ang babae sa hardin ng bahay na maabutan nila sa labas. Ibinigay ni Wendy ang kargang baby at hinawakan ang buhok ni Drea. Kumusta ang homeschooling mo? Pangangamusta niya. It was great. Mabait ang instructor ko. She never tells me to shut up. She wants me to share my ideas. Maganda yan. Mas matututo ka makipag-communicate nang maayos kapag ini-encourage ka ng teacher mo. Keep it up. Opo, Ate Wendy. Binitawan ni Finn si Loki at hinayaan si Daddy Rob na ilakad ang baby sa hardin. Good morning. Nabati na ba kita nun? Anito sabay yakap sa kanya. Ayoko ng ganyan sa umaga. Baguhin mo. What do you want then? Kahit ano, basta may I love you sa last. Sagot niya dito. Napangiti ang kanyang asawa. Humarap si Wendy sa mga magulang at pinagmasta ng mga ito. Kung hindi lang siya nawala nung kabataan niya, baka posibleng lumaki siya sa maayos na bahay. Baka mas malayo ang narating niya dahil sa suporta ng mga ito. At hindi niya na kailangang humingi ng tira-tira para lang mabusog. Madaling mag-isip ng masama at magbuhos ng sisi sa ibang tao pero hindi niya ginawa. May mga aksidente talaga na nakatakdang mangyari para sa huli.
Mag-a-adjust ang tao depende sa kanyang sitwasyon. Natuto si Wendy na lagi maging grateful sa bawat sentimo na nasa bulsa. Naniniwala na rin siya sa good karma, kaya iniiwasan niya makasama sa kapwa, lalo pat may mga anak na sila ni Finn. Let's eat inside. Masakit na sikat na araw sa balat. Tara na. Sigaw ni Daddy Rob. Sige po, Dad. Tara na. Unang pinapasok ni Finn si Wendy bago tinulak ang wheelchair ni Drea. Pagpasok sa loob, inakbayan siya ng asawa. What do you think about Olivia's? Dinner date tayo. Mamayang gabi. Iwan muna natin ang triplets kina Mom and Dad. Let's have the rest of the day to ourselves. Tumango si Wendy bago yumakap sa bewang nito. Nakarecover na ako, kaya ko nang lumabas. Nagsabi ka na ba kina Mom at Dad? Oo naman. They all agreed. Matagal-tagal na rin mula nung huli tayo nag-usap ng masinsinan. Tapos, hindi tayo parehong pagod. I would love to ask, how have you been? Kahit magkasama tayo, alam ko na naiilang kasabihin na napapagod ka sa mga bata. Masama kasi yun. Mga anak natin sila eh. Hinayaan ni Finn na mauna muna ang iba sa dining area bago iharap si Wendy. Lilinawin ko lang. Ano yun? Tao ka. You're a first-time mommy. 3 agad na inaalagaan mo. It's normal to feel tired. Hindi ako mag-iisip na masama sa'yo. Hindi ko nga sila kaya sikasuhin na mag-isa lang. Ba't ba naman ako mag-expect ng sobra-sobra sa'yo? I will be the one taking care of you kapag napapagod ka. Okay, gets. Hanggang ngayon gulat pa rin ako na biniyayaan tayo ng triplets. The magic is with you. Sigurado ako kaya nangyari yon kasi alam na may kapal na magiging mabuti kang ina. I will make sure that we will have everything that we need. Ako ang magpo-provide. I just need your care and your love. Sa'yo ako habang buhay, Finn. Period, no erase, lock in, tapon susik. Natawa ng malakas ang lalaki at hinalikan siya sa noo. You're still my baby and even you're silly. I love you, Wendy. I love you too, Finn. May kanya-kanyang landas na tinatahak ang mga tao na nagpapaiba sa atin mula sa iba. Magkapareho ng organ, mukha o minsan pa'y pangalan. Nagkakatulad sa maraming aspeto pero kung may isang bagay man na nagpapa-unique sa atin, ito ay ang desisyon na ginagawa natin. May kapangyarihan tayo na mamili ng landas na tatahakin sa buhay at kahit sa delikadong sitwasyon, madalas ay dalawa pa rin tayong merong pagpipilian. Yun ay ang sumuko o magpatuloy sa buhay. Binubuklod tayo ng mga opinyon natin at diskarte. Bagay na kailangan nating tanggapin, intindihin, iwasan o pakisamahan. Umaabot kasi sa punto na minsan, natutulak na tayo sa mga option kung saan kinailangan nating manakit ng damdamin para makausad. Pero hanggat maaari basta ba't nahahanapan ng paraan, huwag piliin ng landas kung saan uusigin ka ng konsensya. Kahit ang mga taong napakayaman, madalas ding pinapatulog ng kanilang isipan. Ganon kamahal ang peace of mind, dahil hindi ito madaling makamit. Sa kwento ni Finn at Wendy, naging malinaw na masyadong impulsive si Finn. Gumagalaw ito base sa nararamdaman na hindi mo na iniisip kung tama ba ang ginagawa. Dahil kay Wendy, natuto ito na maging considerate sa kapwa. Si Wendy naman hindi makawala sa bulong ng kanyang isipan na baka hiram lang ang sayang pinaranas sa kanya ng tadhana. Na posibleng mawala ito kung kailan sanay na siya at kapag hinanap niya, wala na siyang babalikan. Takot siyang ayawan ng kanyang totoong pamilya at dahil kay Finn na panatag ang puso sa wakas, may rason kung ba't na-attract tayo sa ibang tao. Marahil ay napupunan nila kung anong kulang sa ating puso. Lahat gustong makapares, ang taong perfect para sa kanila. Wala mang taong perpekto, hindi naman yung sapat na dahilan para hindi natin subukan na maging better person para sa ating mahal sa buhay. At ika nga nila, good things come to those who knows how to develop. The end.